Psychoanalytic theory is the behavior influenced by the family, culture, language, fear, and orientation. According to Freud, the mind is divided into the conscious and unconscious. The conscious part is what you are aware of your thoughts, perceptions, and feelings. But the unconscious holds your repressed memories, desires, and unresolved conflicts. It's like the hidden engine driving much of our behavior. Freud described personality as made up of three parts: the ego, and superego. It is like a child. It wants instant gratification. It operates on the pleasure principle, demanding satisfactions for instincts like hunger, sex, and aggression. It doesn't care about consequences. The ego develops a mediate between the its demands and the real world. It operates on the reality principle, trying to satisfy its desires in acceptable ways. Superego is the internalized voice of parents and the society. It judges right from wrong and strives for perfection, often in conflict with the ego. Balance of ego results in priority of making decisions. Lack of ego results in behavior disobedient or stubborn. Our behavior results in behavior obedient. Ang psychosexual theory is ito yung nagsasuggest na ang personality ay nagde-develop through a series of childhood stages, during which the pleasure-seeking energies of the id. Yung id, ito yung pleasure, wants, needs ng isang tao o ng isang bata. Basically, ito yung unconscious mind. Also, yung psychosexual theory, ito yung nagfo-focus on certain erogenal zone ng ating body. And next, let's proceed to the first psychosexual stages of development, the oral stages. Ang oral stages ay naglalast to 0 to 1 years old. Pagdating dito, tinatawag ang isang bata na unconscious child kasi hindi niya pa alam yung ginagawa niya at hindi niya pa alam yung nangyayari sa kanyang paligid. Ang pinaprioritize lang ng bata dito is yung kanyang id, yung wants, needs, at yung mga bagay na nagbibigay ng pleasure sa kanya. Ang erogenous zone dito sa oral stages ay mouth. Everything goes through mouth ng isang bata. Mapa breastfeeding, sucking, biting, pacifying. Ito yung mga bagay na nagpo-provide ng pleasure sa kanila. Diba ang mga baby kapag hindi sila comfortable sa mga ginagawa nila or may uncomfy na nangyayari sa kanila or gutom sila, dinadaan nila yon through crying para mapahiwatig sa parents nila or sa mother nila na gutom sila or hindi sila comfortable. Dito sa oral stages, mayroong dalawang fixation. Ito yung oral receptive and oral aggressive. Sa oral receptive, ito yung mga batang kulang sa oral needs. Pagtanda nila, nagiging smoker sila, drinker, and overeater. Kasi since nung baby sila is nakulangan sila sa mga oral needs na pinaprovide ng kanilang parents, pagtanda nila, hahanapin nila yon, pupunan nila yon through smoking, drinking, and overeating. Then sa oral aggressive naman, ito yung mga sobra. Ito yung mga batang nasobrahan sa oral needs. Pagtanda nila, nagiging gossiper sila, nail bite, na nagiging mannerism nila yung pag-nail bite at nagiging palamura sila. Since nga, nakasanayan nila yon, hindi na nila yun basta-basta matitigil. Next is the anal stages. Ang anal stages ay naglalast to 1 to 3 years old. Anal means anus. Dito sa stage na to, unang dinidisiplina o tinuturuan ang isang bata pagdating sa kanilang toilet training, kung saan sila iihe, dudume o magre-release ng mga waste ng kanilang body. Para hindi nila ma-release kung saan-saan kanto, kung saan-saan poste, yung kanilang urine. Dito sa anal stages, mayroong dalawang fixation, ang anal retentive and anal expulsive. Ang anal retentive is ito yung mga batang obsessed sa organized na mga bagay or obsessed sa malilinis na lugar. Pag pumunta ka sa bahay nila or sa kanilang kwarto, wala kang makikitang dumi. Kasi pag may nakita silang dumi or nagkalat ka sa bahay nila o sa kwarto nila, maiinis sila or maiirita sila sa'yo. Kasi nga, since naturuan sila ng maayos at naturuan sila ng hygiene, perfect hygiene ng kanilang parents, at nadisiplina sila ng maayos, sanay sila, pag laki nila, sanay sila sa malilinis na lugar, ayaw nilang may maruming bagay or may kalat sa bahay o sa kwarto nila. Next is yung anal expulsive. Ang anal expulsive is ito naman yung kabaliktaran ng anal retentive. Ang anal expulsive is ito yung mga batang disorganized sa mga bagay-bagay or sanay sa maruruming lugar, sanay sa makakalat, at sila yung tipong pagdating sa school o pagdating sa work, kung saan-saan na lang tinatapon yung kanilang gamit or yung kanilang pinaggamitan na kunwari yung uniform nila, yung bag nila, kung saan-saan na lang nila nilalagay. Ayun yung anal repulsive. Pagdating dito sa phallic stages, ang conflict is hid between the forming superego. Yung ego dito is not yet complete, hindi pa kompleto. At the same time, yung superego is nagsa-start na mag-grow in social expectation ng ating society. And next is the latency stages. Ang latency stages ay naglalast to 6 to 11 years old. Dito, nagfo-focus na yung isang bata sa kanyang newfound identity according sa ating society.
Pagdating dito, nagkakaroon na ang isang bata ng fear in academics, more concerned na siya sa pag-develop ng friendship and intellectual pursuit. Nagda-develop na rin dito, pagdating dito, nagda-develop na rin ang isang bata ng social skills, friendship, and kanyang mga hobbies. Let's proceed to the last stages, the genital stages. Ang genital stages ay naglalast to 12 years old and above. Pagdating dito, ang isang bata ay nagiging conscious na sa kanyang paligid, sa kanyang sarili, at sa mga bagay-bagay na nakapaligid sa kanya. Pagdating dito, ang sexual feelings and desire ng isang bata ay nagiging more intense and mature. Yung thinking niya, pagdating sa relationship, para ng pang sa matanda, parang pang-adult na. Ang isang bata, pagdating dito sa genital stages, ay nakaka-establish na ng healthy romantic and sexual relationship sa kanyang same sex and opposite sex.